Peste, Nathan! Bulalas ni Andrea nang maramdaman ang naguhumindig niyang kasangga. Napatawa siya at saka naging seryosong mukha. Gusto kong magsama na tayo ulit at payagan mo na sana akong makausap ang buong pamilya mo para makahingi ng tawad sa lahat ng pasakit na binigay ko sa iyo at sa buong pamilya mo. Inawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Talaga bang desidido ka ng pangantawanan ako? Di na ako kagaya ng dating Andrea ang iiyak na lang sa isang tabi pag nasasaktan, Nathan. Marunong na akong lumaban ngayon. Higit sa lahat gusto ko ipaalala sa'yo na hindi na lang sa'yo umiikot ang buhay ko ngayon. May career akong gusto kong pag-ukulan ng pansin. Hindi ako 24 hours maghihintay lang kung kailan ka uuwi. Isa pa, ayoko ng asawang lasinggero. Ayoko ng babaero at higit sa lahat, kailangan kami na Nathaniel ang maging priority mo, hindi ang ibang tao. At higit sa lahat, kailangan kainin mo ang lahat ng pagkain lulutuin ko para sa'yo. Sunod-sunod na sabi nito sa kanya. Napangisi siya. Alam kong sira ako noon. And to tell you the truth, sarili ko lang pahinihirapan ko. Tuwing tinatanggan ko mga pagkain pinaprepare mo para sa akin. Alam mo ba yon? God, ilang beses akong natempt kainin ng mga breakfast na pinaprepare mo. But I was stupid para unahin ang pride na nararamdaman ko. And I am sorry. Nung mawala ka, inahanap-hanap kong lahat ng pag-aasikaso mo. Oh, kaya pala, enjoy na enjoy kang pinagsisilbihan ni Jackie. Kahit di niya nakikita ang reaksyon ng mukha nito, alam niya, humahaba ang nguso nito kapag nababanggit ang pangalan ni Jackie. Di naman kaila sa kanyang pinagsesilosan talaga to ni Andrea. Don't tell me hanggang ngayon, pinagsesilosan mo pa rin siya. Alam kong siya ang first love mo. Sagot nito sa kanya. Pero hindi totoo ang kasibihang first love never dies. Kasi nung makilala kita, tuluyang nawala yung nararamdaman ko para sa'yo. I know malaki rin ang kasalanan ko kay Jackie dahil ginamit ko siya para pasakitan ka. Kaya hindi ko siya masisisi kung magalit siya ng ganon. Sabi niya rito habang hinahaplos ang mukha nito. Hindi ako makapaniwalang magagawa niyang magkitil ng sarili niyang buhay. Mahinang sabi ni Andrea. Kahit naiinis ako sa ginawa niya sa akin kahit kailan, hindi ko inisip na maging miserable ang buhay niya. I know. Ani ang masuyutong hinagkan sa noo. Kaya nga mas talo kitang minahal dahil ibang-iba ka sa mga babaeng nakilala ko. Buong pagmamahal na sabi niya sa babae. At gabi-gabi akong halos mawala sa sobrang pangungulila sa'yo, sa inyong mag-ina. Ani ang biglang nag-alala. Sa palagay mo, tatanggapin ba kaya ako ni Nathaniel? Magagawa pa kaya niya akong patawarin? Nag-aalalang tanong niya. Mahal na mahal ka ng anak natin, Nathan? Sabi nitong masuyong hinaplos ang mukha niya. Mahal na mahal din kita. Humaba ang nguso niya. Kaya pala ilang beses mo kung pinagtulakang lumayo sa buhay mo? Kunway nagtatampong sabi niya rito. Alam mo kung bakit, hindi ba? Ikaw ang nagtulak sa akin gawin yon. I know and I'm sorry. Kinabig niya ito. By the way, kanina pang naghihintay si Junior, oh. Nakatayo na siya kahihintay. Sabi niyang tinuro ang sa kanya. Tumawa ng malakas si Andrea, saka hinawakan iyon. Ang totoo, kanina ko pa rin hinihintay si Junior na papasukin sa akin. Pabirong sagot nito sa kanya. Mas lalong nag-init ang buong katawan niya. Kinarga niya si Andrea at dinala sa kanyang kama. Wait, kailangan ko muna tapusin ang trabaho ko, okay? Bigla ay nasabi nito nang malalang nakabingbin na trabaho. Napakamot siya sa batok. Andrea's POV. Ang lakas ng sigaw ni Andrea. Umaalingaw-ngaw sa buong silid ang boses niya dahil sa idinudulot ng gumagawang iyon ng asawa sa kanya. Ni hindi niya malaman kung saan ibabaling ang kanyang mukha at parang ayaw niya nang matapos ang ligayang nararamdaman. Ilang sandali pa sabay na nilang narating ang sukdulan ng kaluwalhatian. Nang mahiga si Nathan sa tabi niya, buong pagmamahal hinaplos nito ang mukha niya. I love you so much, Andrea. I love you too, Nathan. Sagot niyang pinikit na ang mga mata. Malapit nang lumiwanag and yet tila wala pa rin tong kapaguran. Di na niya matandaan kung nakailan na nga ba sila ngayong araw na to. Basta ang alam niya, umaga pa lang nag-umpisa na sila. Nagpahinga lang sila sandali para kumain. Pagkatapos, magsasalo na naman sila na parang wala nang bukas. Siguro dahil gusto nilang makabawi sa mga panahong nasayang nila dahil sa kanilang mga pride. Andrea's POV. Napasimangot si Andrea habang pinapanood ang guesting ni Nathan sa programa ni Miss Charlene. Di mapigilang makaramdam siya ng selos lalo na sa parteng hinawakan ni Charlene ng mga kamay nito habang kinukwento ni Nathan ang nangyari sa mga mata nito.
Kaya naman di niya mapigilang hindi ito tanungin habang papauwi silang dalawa sa bahay. May nakaraan ba kayo ni Charlene? Natawa si Nathan. Don't tell me pati siya pinagsasilosan mo. Sabi nitong ginagap ang kanyang mga kamay. Yayayain ko ba yung mag-ina na tumira sa bahay kung gusto kong magbuhay binata? Ngayon pang nakausap ko ng buong pamilya mo at may blessing na nilang lahat ang pagbabalikan natin? Ayokong mabadshot na naman sa pamilya mo, Andrea, lalong-lalo na kay Nathaniel. Humaba ang uso niya. Bakit ang sweet naman yata ng Charlene na yun sa'yo? Saan ba papunta ang usapan nating to? Anitong inilapit ang bibig sa tenga niya. May time pa ba ako mang babae sa'yo pa nga lang ubos ng oras ko? Makahulog ang bulong nito sa kanya. Simula nung magsama tayong muli, wala na akong pahinga sa kama. Namula ang mukha niya. Napatingin siya sa driver mula sa rearview mirror, tsaka bahagyang kilorot sa tagiliran sa Nathan. Ang lakas ng tawa nito. Nayamaya yung sumeryosong mukha. Si Gerald, alam ba niyang nagkabalikan tayo? May issue ka ba sa kanya? Baka kala mo, di ko alam. Matagal na may gusto sa yung lalaking yun. Kaibigan ko lang si Gerald. Paniniyak niya rito. Sa'yo, kaibigan lang siya. Pero alam ko may gusto yun sa'yo kaya't sana diretsahin mo na siyang kahit anong mangyari wala siyang maasahan sa'yo dahil pag-aari ko ng puso mo. At si Mac, may communication pa ba kayo ng lalaking yun? Wala na no. Last usap namin nung binalita niyang nangyari kay Jackie. Sagot niya. Umayo siya ng upo. Sinandal ang kanyang mukha sa balikat ni Nathan. Kailan mabalak bumalik sa Amerika para ma-check up puli ang mga mata mo? Gusto mo samahan kita pagbalik mo? Aniya rito. At huwag mong patatagalin ng tungkol dyan. Don't worry. Kasama sa schedule ko yan next month. Anito sa kanya at saka bumaling sa kanilang driver. Wala bang shortcut? Parang kanina pa tayo sa daan na. Tila inip na inip ng sabi nito at saka bumuling muli sa kanya. Mag-check-in kaya tayo ngayon? Nathan, aniyang para nag-iinit na naman ang katawan. Habang naiisip kung ba't gustong-gusto nitong makauwi sa bahay. Di na nga ito makahintay. Hinagkan siya nito sa labi na parang walang pakialam sa driver. Di naman niya magawang tanggihan ang ginagawa nito. Kaya kahit nahihiyang may nakakakita sa kanila, nagpaubaya na lang siya. Matagal silang kinasal, ngunit ngayon pa lang sila nag-uumpisang mag-honeymoon. Kung tutuusin, ngayon pa lang sila nagsasama bilang mag-asawa. Di na nila maibabalik pa ang mga nasayang na panahon. Ngunit nangako sila sa isa't isa that they will make up for the lost time. Pinangako rin sa kanya ni Nathan na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi ito gagawa ng kahit anong muling kasisira ng pagsasama nila. Nagkahawak kamay pa silang nakarating sa bahay. Halata ang excitement sa mga mata nito nang tingnan siya. Finally! Makahulugang sabi nito sa kanya. Napangisi siya, ngunit unti-unti naglaho ang masayang ngiti sa kanyang labi. Nang pagpasok nila sa bahay, makita doon si Alexa. Kalong-kalong ang anak nila. Nanlalamig ang mga talampakan niya. Pakiramdam niya muling nagbalik ang lahat na masasakit na nakaraan sa buhay niya habang tinitingnan niya si Alexa. Nag-aalalang nilingon niya si Nathan. Surprise! Nakangiting bati nito sa kanila. Mukhang may namiss ako ah. Alexa, sabi ni Nathan na nagulat na rin sa pagkakita sa babae. Bumakas ang pagkabalisa sa mukha nito. Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Di ba kayo masayang makita ako dito? Tanong nito at saka hinawakan ng buhok nang natutulog na si Nathaniel. Nga pala, kanina pa ako dito. Eto nga't nakatulog na sa lap ko ang bata kakahintay sa inyo eh. Nagmamadaling kinuha ni Nathan ang anak kay Alexa, saka iniabot sa kanya. Pumasok na kayo sa kwarto. Bulong ng asawa sa kanya. Nagmamadali naman siyang tumalima. Gusto niya pagalitan ng mga maids ni Nathan sa pagpapapasok ng mga ito kay Alexa. Napapikit siya. May panggulo na naman ba sa buhay nilang mag-asawa? Nathan's POV. Bakit parang worried ka na nandito ako? Aren't you happy to see me, Nathan? Tanong ni Alexa sa kanya. At hindi ko alam nagkabalikan na pala kayo ng babaeng yon. Tila nanunumbat pang sabi nito. Hindi mo na ako pinuntahan. Hindi mo inalam ko ano nangyari sa buhay ko. Talagang pinabayaan mo na ako? Naghihinanakit ang tonong sabi nito sa kanya. I'm sorry, Alexa. Medyo marami lang akong kinakarap na problema. But I'm happy na maayos ng lagay mo at hopefully, tuloy-tuloy ng lahat. Pilit ang mga ngiting sabi niya sa dalaga. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Mapakla ang ngiting pinakawalan nito. Wala na akong pamilyang babalikan. I don't know kung makakasurvive pa ako.
Nakita niya ang mga luhang sumuong sa mga mata nito. Naalala niya nang maulila siya, kaya naiintindihan niya ang pakiramdam ni Alexa ngayon. Lumapit siya at naupo sa tabi ni Alexa. Hindi ko ginusto ang lahat na nangyari. Halos paanas lamang na sabi niya. Hanggang ngayon hindi pa rin niya mapaniwalaan ang ninong Ben niya ang nagpapastang sa pamilya niya at di pa rin nawawala ang galit niya kapag naaalala niya iyon. As much as possible, ayaw niyang madamay sa Alexa sa ginawa ng ama nito. Ayaw na niyang maulit pa na magtanim siya ng galit sa maling tao. Hindi ko rin ginusto ang mga nangyari at hindi ko mapapatawad ng magulang ko sa ginawa nila sa pamilya mo. Mahinang sabi ni Alexa sa kanya. But Nathan, gusto kong ipaalala sa iyo na bago mo ako naging kaibigan, naging anak nila ako. I know. Di ko maipapangakong magiging mabuti akong kaibigan sa iyo ngayon, Nathan. Babala nito sa kanya. Nawalan ako ng magulang. Hanggang ngayon, di ko alam kung anong nangyari kay mommy. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya or napaslang na sarili nang nawala si daddy. Anitong tumingin sa kanya ng matiim. At sa tuwing iniisip ko na ang babaeng yon ang naging dahilan, kaya nagkaganitong buhay ko. Walang kinalaman si Andrea sa lahat na nangyari sa buhay mo, Alexa. Mabilis na sabi niya rito. Nagkaganyan ka dahil sa kagagawan mo, kaya huwag mong sisihin sa pagkasira ng pamilya mo. Kung tutuusin, si Ninong Ben na nag-umpisa sa lahat ng to. Yung pagiging ganid niya sa perang dahilan, kaya niya inubos ang pamilya ko. Sabi niyang nagdilim bigla ang paningin. Napakuyom ang kanyang mga palad. Habang muling nagbabalik sa kanyang alaala, ang araw na pinaslang ang buong pamilya niya. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi mo mararating ang kanilalagyan mo ngayon, Nathan. Paalala pa nito sa kanya. Napangisi siya. At gusto mong gawin ko. Nautang loob ko sa kanya ang lahat ng pinaghirapan ko? Ha, Alexa? Bakit? Nakakalimutan mo ba? Pinakinabangan ako ng husto ng mga magulang mo. May sarcasm sa tonong sabi niya. Besides, akala mo ba? Naging mabuting impluwensya siya sa buhay ko, ha, Alexa? Pinagsisihan ko ang bawat araw na pinangarap kong maging kagaya ni Ninong Ben. Wala kang utang na loob. Galit na sigaw ni Alexa sa kanya. Talagang binulag ka na ng babaeng iyon. Pati ako nakalimutan mo nang dahil sa pesteng babaeng yon? Umiiyak nang sabi nito. Hindi ko alam kung ano meron siya. Bakit ka masyadong nagpapaniwala sa kanya? At hinayaan mo pang magkaroon kayo ng anak, ha? Asawa ko si Andrea. Paalala niya rito. At pwede ba? Tama na? Pakiusap niya. Ayusin mo ng buhay mo. Tumayo ito at sa kayamot na nilingon siya. Huwag mo akong pangaralan na para bang ang tinutinu mo at napakaayos ng buhay mo. Baka nakakalimutan mo. Tatay kong nagpalaki sa'yo kaya pareho lang tayo, Nathan. Pagkasabi nun, mabilis na tong umalis. Natahimik siya. Pakiramdam niya tinamaan siya ng masakit na katotohanang ipinaalala sa kanya ni Alexa. Pinuntahan niya ang kanya mag-ina. Bakit nandito siya? Guguluhin na naman ba niya ang buhay natin? Ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, hindi ko napapayagang makapasok pa siya sa buhay natin, Nathan. Babala ni Andrea sa kanya. Kung dati hinayaan ko lang siya, ngayon hindi na. At kung di mo siya magagawang iwasan, pwede ka namang mamili sa aming dalawa. Andrea, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sita niya dito. Palagay mo, darating tayo sa point na yon? Alam mo naman siguro kung gaano kita kamahal. Kayo ni Nathaniel. Pagbibigay assurance niya rito. Nilapitan niya ito at hinagod ang likuran. Hindi niya ito masisisi kung labis man itong mag-aalala sa pagdating ni Alexa. Hayaan mo. Hihigpitan ko ang security para hindi na siya makapasok dito or makalapit man lang sa inyo. I'm sorry, Nathan. Masyado ako naging traumatic para sa akin na naging experience ko sa kanya at sa pamilya niya. I understand. Niyakap niya to na mahigpit. Hindi ko nahahayaang may gumulong muli sa pagsasama natin at pangakong poprotektahan ko kayo mag-ina sa lahat ng oras. Andrea's POV. Ginising si Andrea ng isang masamang panaginip. Humihingal na bumangon siya at napatingin kay Nathan na mahimbing na natutulog. Dinampot niya ang kanyang roba, lumabas ng kwarto para silipin ang anak. Nakahinga siya na maluwag ng matiyak na maayos tong natutulog sa kwarto nito. Hinagka niya to sa noot sa kadahan-dahan na maling lumabas ng kwarto nito. Bumaba siya ng kusina at kumuha ng tubig. Sa sobrang pag-iisip niya kay Alexa, napanaginipan tuloy niya ito. Hindi niya na to mapapatawad pa. Mas lalong di niya na to hahayaan pang makabalik sa buhay nila. Natuto na siya sa lahat ng mga taong pinagtiwalaan niya noon, ngunit sa huli tatry rin lamang naman pala siya. Wala itong pinagkaiba kay Jackie.
Hey, what's wrong? Dinig niyang tanong ni Nathan mula sa kanyang likuran. Masyadong okupadong utak niya tungkol kay Alexa, kaya hindi niya namalayang nakalapit ito sa kanya. Lumapit ito at tumaplos sa kanyang likod. Napanaginipan ko lang si Alexa. Halos paanas lang nasagot niya rito. Andrea, akala ko ba hindi mo siya papapasukin sa buhay mo? And yet nag-aaksaya ka ng oras sa pag-iisip sa kanya? I know, but I can't help it. Kilala ko si Alexa at alam kong hindi niya tayo titigilan. Sagot niya sa asawa. Hahayaan mo bang magpaka-stress ka sa babaeng yon? Malambing na tanong nito. Minasage nito ang balikat niya. Sweetheart, ang dami na nating nasayang na panahon dahil sa mga walang kwentang tao, kaya please, wag na nating payagang guluhin na naman nila ang mga utak natin. Promise, hindi ko napapayagan pang guluhin tayo ni Alexa. In fact, nakaban na sa buong village ang babaeng iyon. Binulaan ko rin ang lahat ng maids tungkol sa kanya. Maski sa opisina, hindi na rin siya makakapasok. Paniniyak ni Nathan sa kanya. Kaya wag ka na magpaka-stress sa pag-aalala sa kanya, okay? Anitong nilapit ang mukha sa may tenga niya. Mas maraming bagay ang dapat nating pag-ukulan ng pansin like, napapikit siya na may gawin sa Nathan sa kanya. Don't you think it's about time para masundan natin si Nathaniel? Pilyong tanong nito sa kanya. Nathan? Napasinghap siya na maramdaman ang kamay nito na naglalakbay sa kanya. Nanipis lang ang suot niyang lingerie kaya't ramdam na ramdam niya ang mainit na hatid ng mga kamay na iyon ng asawa.